Good afternoon, my dear brothers and sisters. Our gospel began and ended with Jesus saying, "This is my commandment. Love one another." Now notice the word use, commandment. Inuutusan tayo ng Panginoon. It was not a recommendation. It was not a suggestion. The word was commandment. In other words, if we really want to be truthful to our name Christian, then we must obey the commandment to love. But it did not end there. Jesus said, "This is my commandment, love one another as I love you." In other words, the measure of Christian love is Jesus Himself. Ang sukatan ng tunay na pag-ibig ay si Jesus mismo. So, it is love one another when it is easy, or love one another when it is polite. Love one another as I loved you. So that is the measurement. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang sukatan ng ating pagmamahal ay kung paano tayo minahal ni Jesus. This is my commandment, love one another as I loved you. But how did the first Christians showed that love? In the first reading, which is a continuation of several days of first readings coming from the Acts of the Apostles, they showed their love by listening. You remember 2 days ago, there was a conflict in the first reading. Hindi sila magkasundo. Yung bang mga hindi Hudyo na gustong maging katulad natin, tagasunod ni Kristo, sila ba'y dapat din dumaan sa mga ritual na pinagdaanan ng isang Hudyo? Tulad ng pagpapatuli. Ang sabi ng mga Hudyo, dapat. Ang sabi ng mga Hintil, yung mga hindi Hudyo, no way. So hindi sila magkasundo. Kaya ang ginawa ng mga alagad, nagpunta sila sa Jerusalem at doon iniharap nila sa mga apostol ang problema. Look, we have a problem. There is a division. There is a disagreement. Some say we should go for circumcision. Others say there is no need. So what do you say? Before making a decision, well, first they prayed. And then they listened to one another. They discussed. That is a form of loving. To love is also to listen. And to listen is to love. Ang pagmamahal, hindi lamang na ipapakita sa pagbibigay ng mga material na bagay. Mahal mo ang anak mo, so ibili mo ng cellphone. Mahal mo ang anak mo, bigyan mo ng malaking baon. Mahal mo ang anak mo, bigyan mo ng kanyang gusto. Mahal mo ang asawa mo, bigay mo ang kanyang paborito, bilhin mo ang kanyang paboritong damit. Mahal mo ang asawa mo, i-treat mo siya sa masarap na restaurant. Pero hindi mo naman sila pinakikinggan. Ang gusto mo pa rin, ang dapat na masunod. Pagbibigyan mo sila, pero hindi ka marunong makinig. Hindi mo pinakikinggan ang iyong mga anak. Hindi mo pinakikinggan ang iyong asawa. Feeling mo, ikaw ang laging tama. Listening is an act of love. At yan ang ginawa ng mga alagad. Pinakinggan nila yung lahat ng both sides. What is the advantage? What is the disadvantage?
and they listen to God. What does the Lord want us to do? And as we heard in the first reading, they reach out. They wrote a letter to the Gentiles saying, okay, ito ang ating desisyon. Ito ang aming desisyon. Hindi na namin kayo i-require na magpatuli. Pero, iwasan niyong kumain ng mga bagay na ipinagbabawal. At ayusin ninyo ang inyong pakikisama sa inyong mga asawa. That is why the first reading ended with saying, the people rejoice. The people rejoice. And you know, that is what happens when there is love. There is love in the family. There is love in the community. There is love in the church. There is joy. There is joy. Joy is one of the results of true love. So, if you love like Jesus, you listen. You listen. Learn how to listen. And when we begin to love as we listen, then the joy will be the result. Today, we are being reminded by the gospel and by the first reading, love one another as Christ loved us. By learning how to listen, by learning how to reach out. And you will be surprised. There is harmony, there is joy. Amen.